Unang kabanata. Where is my girl? Galit na tono ng isang binata, habang may hinahanap, kita naman ang takot sa mukha ng kanyang mga tauhan, dahil alam nila kung paano ito magalit. Patawad po master, ani ng isang tauhan nito, natakot, ngunit parang mas nagdilim pa ang aura nito, kaya't walang pang segundo ay bumunot ito ng baril, sunod-sunod pinaputukan ang ulo ng lalaking kanyang nasa harapan. Clean the mess, ani ng binata at umalis sa hideout ng lugar kung saan naroon siya. Agad siyang nagtungo sa kanyang sasakyan. Drive me home, ani niya sa driver. Habang nasa biyahe ay may inilabas siyang litrato, at pinagmasdang mabuti iyon, hanggang nasabi niya na lang sa sarili, I will see you again my queen, if that happen, I will never let you go again in my arms. Habang nasa biyahe siya tumunog ang CP niya, sinagot naman niya ito, nang hindi tumitingin sa tumawag. Who's this shit? Talk before I kill you. Malamig na tugon nito sa kausap, mainit pa rin kasi ang ulo niya, dahil hindi niya makita ang kanyang Reyna. How dare you talk to me like that? Galit din naturan sa kanya ng kausap, what do you want old man? Knows how to respect son? What do you want? Your grandfather is here in the house. Come here, he wants to talk to you. Fine. At pinatay niya agad ang tawag, sinabihan niya naman ang driver niya, na idala siya sa kanilang mansyon. Hanggang ngayon, iniisip niya pa rin kung nasaan ang Reyna niya, handa siyang maglabas ng malaking halaga, makita lang ito. Sa kabilang banda, hindi alam ng babae kung saan siya pupunta. Takbo lang siya ng takbo, hanggang makarating siya sa labas ng gubat. Pagdating doon ay may nakita siyang kotse, agad niya itong pinara at nakiusap, kung pwede itong sumakay, agad naman itong pumayag. Pagdating sa lungsod agad siyang bumaba, at dali-daling pumunta sa kanyang bahay, ngunit maling pumunta siya doon, dahil nakita niya ang demonyong nagkulong sa kanya. You can't run away from me my queen, huling sabi nito bago nawala ng malay ang babae, dahil sa itinurok sa kanya, agad namang nasalo ng lalaki ang babae, at dinala sa kanyang isla, kung saan malayo sa mata ng iba, doon niya binabalak na mamuhay kasama ang kanyang Reyna, his mansion. Nandito pala ako sa mansion namin, oo mansion mayaman kami, lahat nakukuha, dahil nag-iisa akong anak, di pa pala ako nakapagpakilala, ako pala si Azalea Cortez pero Lea na lang, naboboard ako kaya tinawagan ko ang BFF ko, si Jane para mag-mall. Hello Jane, may gagawin ka ba ngayon? Wala naman, bakit? Mall tayo? Please, naboboard kasi ako. Okay, magbibihis lang ako. Sunduin kita dyan sa bahay niyo. Okay, bago pinatay yung tawag. Fast forward, nandito ako sa bookstore. Nagpaalam kasi si Jane na may bibilhin lang, kaya eto mag-isa ako. Namimili ako ng book na magandang basahin nang may nabangga ako. Sorry, sabi ko sa lalaking kaharap ko ngayon, okay lang, okay ka lang ba? Tanong niya. Oo, okay lang ako, sorry ulit. Cedric Flores nga pala. Azalea Cortez Lea na lang, sige una na ako, sabi niya ewan ko kung namamalik mata lang ako, o ngumisi talaga siya, yung parang may binabalak na masama. Hoy, kanina pa kita kinakausap, sabi ni Jane. Ano ulit yun, kanina ka pa lutang nung nasa mall tayo, may problema ba Lea? Wala naman. Hanggang sa makauwi kami ay lutang parent ako, di ko alam, pero di ko makalimutan yung lalaking nakabungguan ko kanina, parang nagkita na kami somewhere, di ko lang alam kung saan. Hanggang ngayon lutang parent ako, hindi ko makalimutan ang lalaking nakabanggaan ko kanina, feeling ko talaga nagkita na kami before. I was comatose for 2 years. Himala pa nga daw na buhay ako, pero di talaga sumuko ang mga magulang ko, para maipagamot ako. Natagpuan daw nila ako sa isang gubat, sugatan at duguan, at may basag ang bungo, kaya akala nila di na ako gigising, dahil 2 years na akong comatose. Pero himala nagising ako, nakakaalala naman ako, pero feeling ko talaga may kulang, hindi ko masabi kung ano, basta ang alam ko may nakakalimutan akong tao, hindi ko nalang pinipilit na alalahanin, dahil laging sumasakit ang ulo ko, sabi naman ng doktor, babalik pa ang mga alala ko, kaya hinahayaan ko na lang na bumalik, sana nga bumalik pa, dahil hindi ako kontento sa mga naaalala ko, gusto kong bumalik lahat, para maramdaman kung kumpleto ako, Hayes. Dahil gabi na rin nag-ayos na ako, nag-shower saglit at nagpalit ng loose shirt and pajama,
para comfortable ako na higa na ako sa kama ko, at di ko na malayang nakatulog na pala ako. Someone POV. Nagkita ulit tayo my queen, sa ngayon hahayaan muna kita, pero soon magiging akin ka na, at wala na silang magagawa doon. Master, pinapatawag niyo daw po ako, ani ng tauhan ko. Hinagis ko sa kanya ang isang litratos, ang litrato ng reyna ko. Papatayin po ba tong babaeng ta? Sabi niya, sige patayin mo, at uubusin ko ang lahi niyo. Malamig na turan ko, pasensya na po master, ano po ba ang ipag-uutos niyo, nakayuko na ito na parang takot na makita ako. Bantayan at manmanan mo ang babaeng yan, alamin mo kung may umaaligid sa kanyang mga lalaki, kung meron man patayin niyo agad, masusunod master, at lumabas na ito, sooner or later magiging akin ka na my queen, at di na kita pakakawalan pa, kung kailangan kitang ikulong gagawin ko, huwag ka lang mawala ulit sakin. Boring ang araw ko ngayon, kaya napagdesisyonan kong manmanan ang reyna ko, agad akong nagtungo kung nasaan siya, ang sabi sakin ng tracker ko, nasa isang park daw siya, nakatambay malapit sa bahay nila, kaya agad akong pumunta doon. Nang makarating ako, halos hindi ko na siya makita dahil sa dami ng tao, ano bang meron at ang daming tao ngayon. Agad akong naglibot-libot para mahanap ang reyna ko, pero halos naikot ko na ang itong park, hindi ko parent siya nahahanap, ang daming tao, kaya di ko siya makita, napag-alaman ko na may gagawing pageant mamaya, kaya maraming tao, kakalibot ko ay nakita ko rin ang reyna ko, pero agad kumulo ang dugo ko, dahil nakita ko siyang may kasamang lalaki, at ang masaklap pa, ay tumatawa ito dahil sa pinag-uusapan nila. Pinigilan kong sugurin ang lalaking yun, kahit na ang gusto ko ay patayin agad ito, pasabugan ang bungo at pakain ng bala, pero mas masaya siguro, kung pahirapan muna bago patayin. Habang pinapanood ko sila, mas lalong kumukulo ang dugo ko, mas masaya siguro kung ilublab ko siya sa drum, na may kumukulong tubig, tapos yung mga buto ay pakain ko sa alaga kong buwaya, dahil hindi ko na makayanang tignan sila, lalo na ang reyna ko na masaya sa iba, mas pinili kong umalis. Tinawagan ko ang isa sa pinagkakatiwalaan kong tauhan, at sinabing alamin, kung sino ang lalaking nakausap ng reyna ko, hindi ako makakapayag, na hindi mamatay ang lalaking yun, bago mag-umaga, agad akong sumakay sa sasakyan ko, at humarurot paalis, Leah's Cove. Unang araw ko sa school ngayon, kaya maaga akong nagising ginawa ko na ang dapat kong gawin, at bumaba sa kusina para kumain, nadatnan ko si mom and dad na kumakain. Good morning mom, dad. Good morning din sweetheart, sabay nilang sabi. Excited ka ba sa bago mong school? Tanong ni mommy. Opo ma'am, sana magkaroon ako ng maraming friends doon. Panigurado yan anak, mabait at masayahin ka pa man din. Natapos na kaming kumain kaya lumabas na ako at sumakay sa sasakyan, nagpahatid ako sa driver namin, sa bago kong school, fast forward. Nandito ako sa hallway naglalakad, hinahanap ko kasi yung principal's office para kunin ang schedule ko, pero di sa pagiging chismosa, may good and bad silang sinasabi sakin, katulad ng ang ganda niya, panigurado may tatalo na kay Queen, ani ng babae. Siya ba yung bagong transferee? Ang ganda naman niya, mukhang anghel, ani ng lalaki. Wetwo, ganda pre, Jojo Wayne ko yan. Asa ka bro, kung papansinin ka niyan yan yung good comment, pero may bad din tulad ng, yan maganda, wala ba silang taste? Yok, ang pangit naman, di siya bagay dito. May bago na namang bubulihan si Queen, mukhang masaya tahaha. Nakita ko na rin ang principal's office, kaya kumatok muna ako. Come in, rinig kong sabi sa loob, kaya agad kong binuksan ang pinto. So you are the transferee? Here's your schedule and the room number. Agad ko itong kinuha at nagpasalamat, lumabas na ako. Hinanap ang room ko, habang naglalakad ako, may nakabanggaan ako, kaya muntik na akong bumagsak, pero nasalo niya ako nang makarecover ako, agad akong tumayo at nag-sorry, sorry di kita napansin. Okay lang ako, okay ka lang ba? Mukhang may hinahanap ka, ani ng lalaki, oo okay lang ako, hinahanap ko lang kasi ang room na ta, alam mo ba kung saan, oo samahan na kita. Salamat ano pala name mo? Nathan Acoste ikaw? Leah na lang ang haba kasi ng name ko, okay Leah nandito na tayo, sige pasok ka na. Sige salamat,
Bago siya umalis kinis niya ako sa pisngi ko, kaya nagulat ako, pero nagising lang ang diwa ko, nang magsalita ang professor ko, "Are you the transferee?" "Yes, professor, come in and introduce yourself." "Hi, I'm Azalea Cortez, Lea for short, 17 years old. Pwede magtanong may boyfriend ka na ba?" Tanong ng isa sa mga kaklase kong lalaki. Wala, yun o, rinig kong sabi ng isa sa kanila. "You may now take your seat," sabi ni Professor. Agad akong nagtungo sa likuran, kung saan may bakante. "Yun o," rinig kong sabi ng isa sa kanila, di pa nagsisimula ang klase. Nang may sumipa sa pinto ng pagkalakas-lakas, agad yumuko ang professor namin. Katulad ng mga kaklase ko, 4 sila, inaamin ko gwapo silang lahat, pero agaw pansin ko yung nasa harapan. Parang nagkita na kami before, di ko lang matindaan, iniisip ko kung saan, hanggang sa naalala ko siya. Yung lalaki sa bookstore, agad akong kinilabutan, nang makita kong patungo sila sa pwesto ko, agad umupo sa katabi kong upuan, ang leader kuno nila, mas lalo akong kinilabutan, nang bamulong siya sakin. "Don't go near the boys, because if I knew that," putol niyang sabi, "pero, I will kill them all in front of you." Agad akong kinalibutan dahil sa sinabi niya, hanggang sa nakita ko ang litrato ko, sa may armchair, "Because you are mine," ang nakalagay dito. Buong discussion ay lutang ako, dahil sa lalaking katabi ko ngayon, hay mukhang di ako magiging masaya dito, someone spoke. "Master, siya po yung nakita naming humulik sa reyna nyo. Dalhin niyo sa harap ko, at ako mismo ang magpapahirap sa kanya, masusunod master." "Sino ba kayo?" Ani ng lalaking nahihirapang magsalita, dahil sikal-sikal ito ng isang lalaki, at dahil na rin nauubusan ito ng dugo. "Your nightmare," sabi ng lalaki, at sunod-sunod pinaulanan ng bala ang ulo ng kawawang lalaki. "Clean the mess." "Yes master." "Bantayan mong mabuti ang reyna ko, gusto kong malaman kung may lalapit pa sa kanya, at kung mangyari yung patayin agad, masusunod master." "Malapit na mahal ko, magiging akin ka na, hindi ako papayag na mapunta ka lang sa iba, papatayin ko silang lahat, kung kinakailangan," someone spoke. Ang nagbabagang balita sa araw ngayon, isang bangkay ang nakita malapit sa isang basurahan, may bakas ng latigo ang kanyang katawan, kulang-kulang din ang darili nito, ang labi niyang tila pinaso, at ang ulo niyang wasak na wasak, dahil sa mga balang naroon, at dahil na rin sa pagkakapukpok dito, ng kung anumang matigas na bagay, nakilala ang lalaki bilang si Nathan Acosta. Lea spoke. Habang naglalakad ako, di ko maiwasang makichismis, curious lang hehe, nandito ako sa hallway at ang daming nagbubulungan. "Hey girl, nabalitaan mo na," sabi ng isang babae sa kanyang kaibigan. "Oo, grabe, kinikilibutan ako dahil doon, kaya nga ano nga pala yung pangalan nun, sayang siya, gwapo niya pa man din." Nathan Acosta daw, paulit-ulit nag-echo sa utak ko ang pangalan niya. Nathan Acosta, siya nga, siya yung tumulong sakin kahapon, para hanapin yung room ko. Pero bakit ang saya-saya niya pa kahapon bakit ganun hikbing, sabi ko, kala ko ba naman magiging magkaibigan kami, pero di na pala yun mangyayari, agad akong kinilabutan ng may bamulong sakin. "I told you don't go near the boys." "Ay ikaw ba may gagawa nun?" Yutol-yutol kong sabi habang kinakabahan. "What if I said yes? I am, nagustuhan mo ba?" Bakit? "How many times I have to tell you, you are mine. Mine alone, no one can own you, except me." Malamig at maautoridad niyang sabi, na mas lalong nagpakaba sakin. Walang nagmamay-ari sakin, matapang na sabi ko, pero sa totoo takot na ako sa kanya. He smirked at me. "Try again baby, go on, let boys come near you, and they will see how demon I am. Please don't, stop please." Humihikbing sabi ko. Naramdaman kong niyakap niya ako, at bamulong. "Don't make boys come near you baby, because I'm jealous seeing you happy with anyone, I feel broke anytime, so please obey me this time." Mahabang sabi niya, bago siya kumalas, at akmang aalis na sana pero tumigil siya. "I will obey you, just please, don't hurt someone, I'm begging you please," sabi ko, pero sa totoo takot na ako sa kanya.
He smirked at me. I will obey you, just please don't hurt someone, I'm begging you please. It's a deal baby. I won't. Just keep your promise. At tuluyan na siyang umalis. Habang ako iyak ng iyak. Nandito ako sa room ngayon, wala namang estudyante, kaya dito muna ako para makapag-isip. Sooner or later my queen, you will be mine. Malapit na magiging akin ka na, at pag dumating ang araw na yon, di na kita pakakawalan. Leah Pope, good morning sweetheart. Good morning mom, bakit ang aga nyo po akong ginaisang? Pupunta tayo sa Palawan baby, dahil dun gaganapin ang debut mo, sa susunod na araw, talaga po. Oo baby kaya mag-ayos ka na at mag-impake. Dahil mamaya na ang alis natin. Okay po mami, bago umalis si mami, kinis ko muna yung pisngi niya, at nag-thank you. Sa sobrang excited ko, di ko alam ang uunahin ko, kung maliligaw muna o mag-iimpake, pero mas inuna ko munang mag-impake, para madali na, tapos na ako kaya agad akong bumaba, nakita ko si mommy kasama si daddy, good morning sweetie, sabi ni dad. Good morning to dad, sabay kiss sa cheeks nito. Sabay-sabay kaming pumuntang garahe para makaalis na. Nandito na kami sa Palawan, ang ganda dito at ang presko, nagtungo kami sa isang bahay dito, mas malaki ito kaysa sa bahay namin, mukhang palasyo, agad kaming pumasok, at naabutan ang isang lalaki at babae, sa tansya ko ay nasa 40s ang mga ito, ngunit di halata dahil sa kakisigan at kagandahan nito. Kumpare butit nakarating kayo, kumustang biyahe, tanong ng lalaki kay dad, okay lang naman. Eto na ba si Leah, ang ganda mo naman, thank you po, saka ko siyang initian, upo kayo, alok ng babae sa amin. Ako pala si Joseph at ang asawa ko si Liana, hi po, sabi ko nang nakangiti, agad nakuha ang atensyon namin, nang may dumating na lalaki, nag-smirk siya sakin. Ikaw, magkakilala kayo iha? Opo, he's my son your soon-to-be husband, what? Sigaw ko. Sweetheart let me explain, sabi ni dad. Explain what? Dad akala ko po ba nandito tayo to celebrate my birthday, my debut bakit malalaman kung ikakasal ako at sa lalaking ito pa, hihahuminahon ka, hindi pa naman ngayon when you turn 19, sabi ni Tito Joseph, anak we want to tell you about this pagkatapos ng birthday mo. But mom you know I don't like it, also I don't like him. Nakita kong nag-smirk ang lalaking kinakakatakutan ko, sino pa ba kung di nag-iisang Cedric Flores lang naman, hay magiging miserable ang buhay ko, pag pinakasalan ko ang lalaking ta, at yun ang di mangyayari, di ako papayag gagawa ako ng paraan wag lang matuloy. Natapos ang pag-uusap, at napakiusapan ko naman sila, na wag munang naming pag-usapan yung bagay na yun, nandito ako ngayon sa kitchen, ayaw ko kasing sumali sa kanila, hanggang sa hey baby miss me. Tanong ng gago, miss you yak? Sabi ko na may halong pandidiri, dumilim ang ore niya, kaya kinabahan ako, pero hindi ko pinakita, it's okay baby, you will be mine no matter what. Di ako magpapasakal magpapakasal sa'yo, buong tapang kong sabi, pero nang smirk lang siya. You are mine kahit di ka magpakasal sakin, but, saka lumapit sakin at bulong, bubuntisin na lang kita. Agad akong kinilabutan sa sinabi niya, di naman niya siguro totohanan, hindi ba lumayo siya sakin, at, don't you dare obey me baby, you wouldn't like, if I'm angry sabay alis. Ako naman eto nakatulala, sino ba talaga siya natatakot na ako, ayaw ko na gusto ko nang umuwi, sabi ko habang humihikbi. Leah's Pope, nandito ako sa beach ngayon, malapit sa bahay nila tito, dyan daw muna kami titira ng isang linggo. At isang linggo ko rin makikita ang fiancé ko kuno, na kahit kailan di ko tatanggapin, inaamin ko sweet siya at mukhang mabait, pero tiyak ginagawa niya lang yun, dahil nandyan yung parents niya, napabalik ako sa realidad, nang may dalawang matipunong brasong yamakap sakin patalikod, at sinandal ang baba niya sa balikat ko, kilala ko na ano na naman kaya kailangan niya. My baby why are you here? Malambing yang sabi sakin. Pakailam mo ba? Masungit kong sabi, alam mo kahit magsungit ka pa sakin, ang ganda mo parent, nakangiti niyang sabi. I know right, I love you baby, okay na ako na nandito ka at least nakakasama at nakakausap pa kita, kahit lagi mo akong sinusungitan,
Nakapout niyang sabi and I found it cute, pero kailangan ko paring maging masungit sa kanya. So what? Ano ba talagang gusto mo sakin Cedric? Naiiritang sabi ko pero nginitian lang ako, ngiti-ngiti mo dyan. I like no? I love when you call me my name. Puro kasi femen tawag mo Nakapout na sabi nito. Pinipilit kong alisin yung pagkakayakap niya sakin, pero mas lalo niya lang nang hinigpitan. 10 minuto, pagbigyan mo na ako, napabuntong hininga na lang ako, at hinayaan siya habang pinagmamasdan ng sunset. Sa totoo lang I found it sweet, dahil sabay naming pinanood ang paglubog ng araw. I love you baby, gagawin ko lahat wag ka lang mawala sakin, ikaw lang at wala ng iba, mahal na mahal kita aking Reyna.